Mapagpalang araw sa lahat ng ating mga solid na kachika na nakikinig ngayon saan mang lupalop ng mundo. Hi Miss Chick, ako nga pala si Hannah, 26 years old. Bago ako napadpad sa isang sitwasyong hinding-hindi ko inaasahan at bago ako napilitang gumawa ng isang madugong emergency medical procedure sa gitna ng isang napakagarang hotel lobby sa Dubai, isa lang akong simpleng babae na gustong makawala sa matapang na amoy ng ospital, formalin at betadine. Hindi ko alam na mas matinding laban at panganib pala ang sasalubong sa akin sa ibang bansa. Pakinggan nyo ang kwento ko. Ipinanganak ako sa isang pamilya kung saan ang hindi pagiging doktor ay itinuturing na isang napakalaking sumpa o baka mas malala pa sa heinous crime. Ang papa ko ay isang sikat at in-demand na cardiovascular surgeon. Kung may problema sa puso, ang mga politiko, malalaking negosyante at mga sikat na artista, siya ang unang-unang hinahanap. Yung tipong kapag inubulang ng slight ang mayor ng bayan namin, naka-standby na agad ang ambulansya ng papa ko sa labas ng munisipyo. Ang mama ko naman ay isang kilalang neurosurgeon na may sariling wing at nakapangalan pa sa kanya ang isang buong floor sa isang malaking ospital sa Makati. Ang dalawa kong kuya, parehong nasa medisina rin. Isang sikat na pediatrician at isang orthopedic surgeon na paborito ng mga national athletes. Kaya simula pa noong nasa sinapupunan pa lang yata ako, nakaplano na ang buong buhay ko. Imbes na Twinkle Twinkle Little Star ang lullaby sa akin, Human Anatomy at Periodic Table of Elements yata ang kinakanta sa akin ni Mama. Kapag may family dinner kami sa malaki naming bahay sa Dasmariñas Village, imbes na pag-usapan kung anong nangyari sa araw namin, ang pinag-uusapan nila ay kung ilang bypass surgery ang ginawa ni Papa o kung paano binuksan ni Mama ang bungo ng isang pasyente. Nakakaloka, Miss Chick. Nakain ka ng kaldereta o dinuguan, tapos ang kwentuhan sa mesa ay tungkol sa totoong laman loob ng tao. Minsan nga, naiisip ko kung pwede ko lang i-resuscitate at i-CPR yung lechon sa mesa namin, ginawa ko na para lang matigil sila sa usapang medikal. Medicine graduate ako, Miss Chick. Katatapos ko lang kumuha ng board exam noon at naghihintay na lang ng resulta. Lahat ng tao sa paligid ko, pati na ang mga tsismosang tita ko sa mga family reunions, na wala namang inambag sa napakamahal kong tuition fee sa med school, ay nag-aabang sa araw na idadagdag ko ang letrang MD sa pangalan ko. Pero ang totoo, hinding-hindi ko pinangarap na maghiwa ng tao, magbabad sa amoy ng alkohol at dugo, o mag-duty ng 36 na oras nang walang ligo at tulog sa emergency room na parang zombie na naghahanap ng kape imbes na utak. Ang ultimate dream job ko? Gusto kong maging flight attendant. Gusto kong mag-travel sa buong mundo, maglakad sa mga airport ng naka-heels at magandang uniform na hapit sa katawan, makakita ng iba't ibang kultura at magtanong ng chicken or beef sir sa ibabaw ng mga ulap. Pero kapag binabanggit ko ito sa bahay,
parang nakakita ng aswang ang mga magulang ko. Hana, nag-aral ka ng mahigit 10 taon. Gumastos kami ng milyon-milyon sa pagpapaaral sa'yo. Tapos, gusto mo lang maging serbidora sa himpapawid? Sagot lagi ng mama ko, sabay irap na parang madidislocate ang eyeball niya at aabot sa likod ng utak niya. Isang gabi, sumabog ang lahat. Nagkaroon kami ng family dinner sa isang napakamahal at exclusive na fine dining restaurant sa BGC. Yung tipong ang liit-liit ng serving ng pagkain sa malaking plato pero ang presyo ay parang down payment na sa sasakyan. In-invite ng parents ko ang matalik na kaibigan ng papa ko kasama ang anak nitong si Patrick. Si Patrick, OMG Miss Chick, si Patrick ay patapos na sa kanyang internship para maging surgeon din. Mukha siyang nerd na binabad sa encyclopedia at pinatuyo sa library. Makapal ang salamin na parang puwit ng baso. Laging naka-polo shirt na nakaboton hanggang sa pinakatuktok ng leeg na parang sinasakal ang sarili at walang kayumor-yumor sa katawan. Kung ang kaboringan ay tao, si Patrick yun. Sa gitna ng hapunan, habang kumakain kami ng napakamahal na medium rare Wagyu steak, biglang tumikhim ang papa ko at nagsalita. Hana, when your board exam results come out and you pass, I will integrate you into my hospital wing. And after a year of residency, you and Patrick will get married. We have already discussed the arrangements with his parents. Miss Jake, muntik ko nang maibuga ang iniinom kong mamahaling red wine sa mismong pagmumukha ni Patrick. As in, literal. Napaubo ako ng malakas. Yung upong pang-tuberculosis habang pinupunasan ng bibig ko ng table napkin. Si Patrick, ang lalaking walang ibang bukang bibig kundi ang mga nakakadiring sakit sa bituka habang kumakain kami. Kanina pa nga niya kinukwento yung inoperahan niyang pasyente na may sumabog na appendix habang ngumunguya kami ng steak na may red sauce. Nakakasuka. Doon na ako nagwala. Tumayo ako. At sa sobrang gigil ko, naitulak ko ang silya ko backwards kaya tumumba ito at gumawa ng malakas na kalabog sa buong tahimik na restaurant. Napatingin ang lahat ng mayayamang customer sa amin. Excuse me? Marriage? Ano to? 18th century? Ililipat niyo ko sa kanya parang titulo ng lupa? Sigaw ko, wala na akong pakialam sa hiya. Wala akong planong maging surgeon at lalong wala akong planong magpakasal sa lalaking kinukwento ang malaking bituka ng tao habang kumakain tayo ng dinner. Nakakadiri. Nagkaroon ng napakalaking sigawan sa private section ng restaurant. Sinabihan ako ni Mama na sinasayang ko raw ang talino ko na ako na lang ang pag-asa para makumpleto ang Royal Medical Family Portrait namin. Ganon? Kung gusto nyo ng kumpletong portrait, ipa-photoshop nyo na lang ako. Sigaw ko pabalik. Sa sobrang inis, sa sobrang suffocated ng pakiramdam ko na parang sinasakal ako ng sarili kong pamilya, nag-walk out ako. Iniwan ko silang nakanganga. Umuwi ako ng bahay ng mabilis na mabilis. Umakyat ako sa kwarto, nag-empake ng isang malaking maleta ng mga damit, kinuha ang passport ko,
ang mga naipon kong allowance at savings sa bangko at nag-book ng Grab papuntang NAIA Terminal 3. Wala akong konkretong plano, Miss Chick. Gusto ko lang makalayo sa pamilya ko, kay Patrick at sa amoy ng ospital. Pagdating ko sa airport, madaling araw na. Lumapit ako sa isang travel agency desk na nag-aalok ng mga quick tours para sa mga walk-in passengers. Saan po ang pinakamabilis na flight na pwede kong sakyan ngayon na hindi kailangan ng matagal na visa processing? Tanong ko sa ahente habang humihingal. Parang tumatakas na kriminal sa pelikula. Tiningnan ako ng ahente mula ulo hanggang paa. Napansin sigurong naka-designer clothes ako pero mukhang balisa. Ma'am, meron po kaming direct flight to Dubai, UAE. We can process a 3-month tourist visa for you right now in just a few hours. Mabilis lang po yun. Hindi na ako nag-isip. Nagbayad ako gamit ang credit card ko. Naghintay ng ilang oras sa lounge habang umiinom ng matapang na kape at sumakay sa eroplano. Ganoon kabilis. From future surgeon to runaway rebel na anak. Pagdating ko sa Dubai, parang nabunutan ako ng tinik. Iba ang hangin, iba ang paligid. Matataas ang mga building, mainit ang simoy ng hangin na parang laging may nagbo-blow dry sa mukha mo at higit sa lahat, walang nakakakilala sa akin. Ang plano ko sana ay magbakasyon lang ng 1 buwan. Magpapamiss lang ako. Baka sakaling ma-realize ng parents ko na mali sila, na nasakal nila ako at bawiin ang arranged marriage kay Patrick. Pero lumipas ang 1 buwan, hindi pa rin nila ako tinetext ng, "Sorry, puro umuwi ka na rito. Nakakahiya sa pamilya ni Patrick." Ang laman ng mga message nila sa akin sa Viber at WhatsApp. Lalo akong nagmatigas. Kung gusto nilang magmatigasan, pwes, manigas sila sa lamig ng operating room nila. Nang malapit nang mag-expire ang 3 months tourist visa ko, nagdesisyon akong maghanap ng trabaho. Gusto kong patunayan na kaya kong mabuhay nang wala sila at hindi nakatali sa mundo ng medisina. Dahil maganda naman ang height ko, marunong akong mag-ayos at fluent ako sa English, nag-apply ako at natanggap agad bilang isang front desk receptionist sa isang sikat at marangyang 5-star hotel sa downtown Dubai. Napakasaya ko, Miss Chick. Kahit na ang sweldo ko bilang receptionist ay barya lang kumpara sa weekly allowance na binibigay ng papa ko noon sa Pilipinas, pakiramdam ko napakalaya ko. Nakasuot ako ng magandang uniform, naka-heels, at araw-araw akong may nakakausap na iba't ibang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Feeling ko, natupad ko na rin kahit na papaano ang pangarap kong maging flight attendant. Yun nga lang, nakatayo ako sa isang lugar at hindi lumilipad. Dito pumasok sa eksena ang una kong naging nobyo sa Middle East, si Tarek. Si Tarek ay isang local Emirati. Gwapo, matangkad, may makapal na balbas na laging nakatrim na perpekto na parang ginuhita ng ruler. Laging nakasuot ng malinis at plantsadong puting kandura at amoy mamahaling oud perfume na kumakapit sa hangin kahit saan siya dumaan. Laging nakapark ang itim niyang G-Wagon sa VIP entrance ng hotel namin kasi regular guest siya sa mga high-end restaurants doon. "Hello, beautiful," ang lagi niyang bati sa akin in his thick
attractive accent kapag dumadaan siya sa front desk. Naging magkaibigan kami. Niligawan niya ako ng mga mamahaling tsokolate at kalaunan ay naging kami. Pero Miss Chick, dito papasok ang pinaka nakakatawa at pinaka nakakairitang part ng relasyon namin. Parang sitcom na may halong dark comedy. Mabait si Tarek, sobrang bait, pero mayroon siyang napakatinding savior complex na hinaluan ng maling stereotype sa mga Pilipino. Dahil ang karamihan sa mga nakakakilala niyang Pinoy sa Dubai ay mga naghihirap na domestic helpers o mga laborers na nagpapadala ng buong sweldo sa pamilya sa probinsya, ina-assume niya na ganun din ako. Akala niya, isa akong kawawang dalaga mula sa squatters area sa Maynila na kailangang iligtas mula sa matinding gutom at kahirapan. Isang beses, nag-date kami sa loob ng napakalaking Dubai Mall. Dinala niya ako sa escalator. Bigla niyang hinawakan ng kamay ko ng napakahigpit na parang sasabak kami sa gyera o tatalon sa bangin. "Don't be scared, Habibi," sabi niya sa akin na parang nagtuturo sa isang 5 taong gulang na bata na unang nakakita ng teknolohiya. "This is called an escalator. It is like stairs, but it moves. Hold my hand tightly so you won't fall and hurt yourself." Miss Chick, gusto kong sakalin si Tarek doon mismo. Sabi ko sa isip ko, "Gigil mo ko, kuya. May escalator po sa SM Mega Mall. Hindi po ako galing sa kuweba na gumagawa ng apoy gamit ang pagkiskis sa bato. Pero dahil ayaw kong gumawa ng eksena at bago pa lang kami noon, ngumiti na lang ako ng pilit at nagpasalamat sa pagiging hero niya." Ang pinakamalala ay tuwing kakain kami sa labas, bilang isang doktorang sanay sa magandang buhay, gusto ko sanang kumain sa mga fine dining restaurants na may masasarap na pasta o steak. Pero saan niya ako dinadala tuwing treat niya? Sa mga fast food chains. Bibilhan niya ako ng fried chicken, burger at napakalaking serving ng fries, tapos sasabihin niya habang nakatingin siya sa akin ng may labis na awa at luha sa mga mata, "I know, in your country, meat is very expensive and you only eat plain rice and small canned goods. Eat up, my poor princess. You can order as much as you want. I will save you from poverty." Diyos mio, Marimar, Miss Chick. Poor princess. Ang mga aso namin sa Dasmariñas Village, organic beef at chicken breast ang kinakain. Gustong gusto ko nang isigaw na baka nga mas malaki pa ang net worth ng pamilya ko kaysa sa kanya. At baka mabili pa ng papa ko yung G-Wagon niya as a birthday gift lang kung gugustuhin ito. Ang breaking point ko ay nangyari sa isang mamahaling French restaurant kung saan nagpupumilit siyang makipagkita sa akin kahit day off ko at pagod na pagod ako. Nakasuot ako ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon kasi gusto ko lang mag-relax. Umupo kami, nag-order at maya-maya naglabas siya ng isang makapal na puting sobre. Iniabot niya ito sa akin ng may malungkot at mapag-arugang ngiti. Pagbukas ko, may lamang 500 dirhams. "What is this for, Tarek?" Nagtataka kong tanong sa kanya habang tinititigan ng pera na parang nakakita ng ipis. "It's your allowance, Habibi," sagot niya sabay hawak sa pisngi ko nang may punong-puno ng awa sa tingin.
Parang nag-shoot ng charity commercial para sa UNICEF. I know your family in the Philippines is probably starving right now. Send this to them so they can buy food and maybe repair the roof of your little hut. You don't have to suffer anymore. I am here to take care of you. Abay, sumobra na. Nag-init ang ulo ko. Little hut? 3 palapag ang bahay namin. May 2 maid, 1 driver, at sarili naming swimming pool na mas malaki pa sa buong condo unit niya. Kinuha ko ang sobre, ibinalik ko sa kanya ng may diin sa mesa at tumayo ako. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, wala nang habibi, habibi. Tarek, listen to me very carefully. Mataray kong sabi sa kanya, I don't need your pocket change. My family is not starving. We don't live in a mud hut. My mother is a neurosurgeon. My father owns a hospital in Manila. And I am a licensed medical doctor. I am working as a receptionist because I am hiding from an arranged marriage. I am not someone you can save. I don't need saving. You need to change how you perceive my people. Not all of us are the same. And Tarek, we are done. Gulat na gulat siya, Miss Jake. Nakanganga siya habang nakatingin sa akin. Hindi makapaniwala na ang poor princess niya ay mas edukada pa sa kanya at hindi kailangan ng limos niya. Para maselyuhan ang kayabangan ko, tinawag ko ang nagulat na waiter, inilabas ko ang makintab at itim kong platinum credit card at ako ang nagbayad ng buong bill namin sa date na yon na umabot ng 1,500 dirhams sabay walk out na parang reyna sa pelikula. Nag-focus ako sa trabaho matapos ang nakakalokang breakup namin ni Tarek. Masaya naman ako at tahimik ang buhay kahit papaano. Hanggang sa dumating ang araw na pilit kong tinatakasan. Ang araw na susubok sa kung ano talaga ang tumatakbo sa dugo ko at ang araw na babago sa buong kapalaran ko sa Dubai. Peak season noon sa hotel. Punong-puno ang lobby dahil may dumating na 3 bus ng mga layover passengers at high-profile VIP tourists mula sa iba't ibang bansa. Nagkakagulo ang mga bellboy na nagtutulak ng mga mamahaling maleta. Ang mga manager ay nagkukumahog sa pag-aasikaso at kaming mga receptionists sa front desk ay sunod-sunod ang pag-check-in. Halos hindi na makahinga sa dami ng kailangan i-process sa computer. Sa gitna ng napakalaking kaguluhan na yon, isang dayuhang lalaki na nakamamahaling charcoal gray suit, nasa late 30s, matangkad at napakagwapo kahit medyo suplado at seryoso ang mukha, ang biglang napatigil sa paglalakad sa gitna ng lobby. Napahawak siya sa lalamunan niya at nabitawan ang hawak niyang leather briefcase. Akala ko noong una ay inuubo lang siya dahil sa malamig na aircon. Pero ilang segundo lang, namula ang buong mukha niya at nagsimula siyang maghabol ng hininga ng napakalakas. Nang laki ang mga mata niya sa matinding takot, nakahawak pa rin ng mahigpit sa leeg niya. Pilit kinakamot ang balat na parang may gustong tanggalin doon. Maya-maya pa, bumagsak siya sa makintab na marmol na sahig. Nangingisay at nangingitim na ang mga labi niya. Nagkagulo ang buong labi. Nagsigawan ang mga banyagang turista. Tumakbo ang front office manager namin na isang matangkad na British expat kasama ang mga security guards papunta sa kanya.
Call an ambulance! Hurry! He's not breathing! Oh my God! Sigaw ng front office manager namin na mumutla sa kaba habang nakatingin sa lalaki. Is there a doctor in the hotel? Anybody! Please! Somebody help! Lahat ay nataranta. Walang lumalapit kundi ang mga osesero at mga taong nagvi-video gamit ang phones nila. Nakita ko ang VIP guest na unti-unting nawawala ng malay. Ang mga mata niya ay tumitiklop pa itaas. Bilang isang doktor na may dugo ng mga sikat na surgeon mula sa mga ninuno ko, alam na alam ng utak ko at katawan ko kung ano ang nangyayari. He was in severe anaphylactic shock. Nagsara na ang airway o daanan ng hangin niya dahil sa matinding allergic reaction. Marahil sa kinain niya sa flight o sa airport lounge. Kapag hinintay pa ang ambulansya na aabutin ng 15 hanggang 20 minutos dahil sa heavy traffic sa downtown Dubai, patay na ang taong ito bago pa sila dumating. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, gumalaw ng kusa ang mga paa ko. Umailalim ako sa front desk counter at dahil napakasikip ng palda ng uniform ko, hinawakan ko ang laylayan nito at buong lakas na pinunit ang slit para makagalaw ako ng maayos. Hinubad ko ang stilettos ko at tumakbo ako ng nakayapak papunta sa gitna ng lobby. Move! Everyone get back! Give him space! Sigaw ko gamit ang pinakamalakas at pinaka-otoridad na boses na natutunan ko noong intern pa ako sa maingay na emergency room sa Pilipinas. Nagulat ang manager namin nang makita akong lumuhod sa tabi ng nangingisay na pasyente. Hannah, what are you doing? Get back to the desk! You're just a receptionist. You will get us sued. Hindi ko siya pinansin. Tiningnan ko ang guest. Cyanotic na siya. Kulay asul na ang buong mukha niya at labi niya. Kailangan ko siyang butasan sa leeg para makapasok ang hangin. Isang delikadong procedure na tinatawag na cricothyrotomy. Pero nasa lobby ako ng hotel. Wala ako sa sterile na operating room ng ospital ng papa ko. Wala akong scalpel. Wala akong surgical tube. Wala akong anesthesia. Tumingin ako sa manager namin na nanginginig ang mga kamay. Give me your pen. Now! Sigaw ko habang nakaturo sa bulsa niya. Nataranta ang manager at otomatikong inabot sa akin ang mamahaling Mont Blanc na ballpen niya. Binaklas ko ito ng napakabilis, itinapon ang lalagyan ng ink at kinuha ang matigas at malinis na plastic tube sa loob. Tumingin ako sa isang kasamahan kong receptionist na nakatulala sa likod ko. Maria, give me the alcohol from the desk and your metal hairpin. Hurry, run! Nang maihagi sa akin ni Maria ang alcohol at hairpin, pinuhos ko agad ang alcohol sa liig ng guest at ibinabad ang hairpin para ma-sterilize kahit papaano. Pagkatapos, huminga ako ng malalim. Kinalimutan ko na receptionist ako. Ako ngayon, si Dr. Hannah Vasquez. Security! Stop her! She's murdering the guest! Grab her! Hysterical na sigaw ng general manager namin nang makita niyang inihahanda ko ang matulis na dulo ng hairpin sa lalamunan ng lalaki. Susugurin sana ako ng mga malalaking bouncer pero hinarang sila ng ilang mga matatapang na pasahero na na-realize na may ginagawa akong tama. Isang mabilis, precise at kalkuladong galaw. Ang galaw ng isang top-notch surgeon na pinanday ng mga pinakamagagaling na doktor sa Pilipinas. Kinapa ko ang cricothyroid membrane ng pasyente sa ilalim ng kanyang Adam's apple. At buong tapang ko itong binutasan gamit ang hairpin.
Mabilis kong ipinasok ang plastic tube ng Montblanc ballpen sa airway na ginawa ko. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong lobby. Walang kumukurap. Wala kang maririnig kundi ang pagbagsak ng tubig sa fountain sa gilid. Pagkatapos ng 3 napakahabang segundo, narinig namin ang isang malakas na paghigop ng hangin mula sa tubo. Nagsimulang huminga ng malalim ang VIP guest. Unti-unting nawala ang pagkaasul ng mukha at labi niya. At bumalik ang natural na kulay sa kanyang balat. Buhay siya. Nakahinga siya. Nag-stabilize ang pulso niya. Nakita kong bumukas ng bahagya ang mga mata niya at tumitig sa akin. Bago siya muling nawala ng malay dahil sa pagod ng katawan niya. Eksaktong pagdating ng mga paramedics na may dalang medical equipment, nakita nila ang ginawa ko. Tiningnan ako ng lead doctor ng ambulansya nang may labis na paghanga at pagtataka. Who did this procedure? This is incredibly precise. Tanong niya habang maingat nilang inililipat sa stretcher ang pasyente. Nanginginig at halos maiyak na itinuro ako ni Maria. She did. Our receptionist. Ngumiti ang paramedic sa akin. Hindi makapaniwala. That's a textbook emergency cricothyrotomy. You saved his life, miss. Are you a doctor? Tumayo ako. Inayos ang gusot at punit kong uniform. Isinuot muli ang sapatos ko at pinunasan ng mga kamay ko gamit ang inabot na tissue ni Maria. Tumingin ako sa kanila, taas noo. Yes, I'm a licensed physician from the Philippines. Miss Jake, akala ko tapos na ang aksyon at drama sa buhay ko pagkatapos ng medical emergency na yon. Pero doon pa lang pala talaga magsisimula ang totoong pelikula ng buhay ko. Kinabukasan, nalaman ng buong hotel management at ng mga local news sa Dubai ang totoo kong identity. Naging instant celebrity bayani ako sa hotel. Gusto akong i-promote agad ng general manager. Pero ang mas nakakagulat sa lahat, nalaman namin kung sino pala yung iniligtas ko mula sa bingit ng kamatayan. Ang pangalan niya ay Kenji Sasaki. Hindi lang siya simpleng turista o negosyante na nagbabakasyon. Isa siyang bilyonaryong Japanese na nagmamay-ari ng napakaraming kumpanya sa buong Asia. Real estate, shipping at tech companies. Nang makalabas siya sa ospital pagkatapos ng 3 araw, pinatawag niya ako sa VIP penthouse suite niya sa hotel. Pagpasok ko, punong-puno ng mga mamahaling bulaklak at prutas ang kwarto bilang pasasalamat niya sa pagliligtas ko sa kanya. Nakatayo siya doon, nakasuot ng simpleng dark suit. Kahit medyo maputla pa siya, bakas pa rin ang matinding otoridad at kakisigan niya. Kapag tiningnan mo siya, parang mga bida sa pelikula. Tahimik, misteryoso at may mga matang parang nangungusap. Hana, sabi niya habang nagbabaw sa akin ng napakalalim, isang tanda ng matinding respeto. Ang English niya ay Pino, malalim at may diin. You gave me a second life. My doctors told me I would have died in 3 minutes if you did not act. I also learned that you are a highly skilled doctor hiding as a receptionist. That is a massive waste of your incredible talent. Nag-alok siya sa akin na umupo sa mamahaling leather sofa. Tumitig siya sa akin ng diretso, yung tingin na nakakatunaw ng tuhod. Come with me. I will double, triple,
or even quadruple your current salary, give you your own luxury apartment in my home country, and you can work directly under me as the head of medical operations for my corporate empire. No more dealing with angry hotel guests. Just manage the health policies of my employees. Dahil sawang-sawa na rin ako sa kaka-entertain ng mga reklamador at entitled na guests sa front desk dahil gusto kong makita ang mundo at lumayo palalo sa mga magulang ko at aminin man natin o hindi, napakagwapo at napaka-gentleman ni Kenji, pumayag ako. Wala na akong ibang naisip kundi ang panibagong buhay na naghihintay sa akin. Nag-resign ako agad sa hotel kinabukasan, inayos ang mga papeles ko at lumipad ako palabas ng Dubai sakay ng mismong private jet niya. Ang bagong buhay ko ay parang literal na panaginip na naging totoo, Miss Chick. Tinupad ni Kenji ang lahat ng pangako niya at higit pa. Mayroon akong napakaganda at napakalawak na kondo na tanaw ang buong city lights tuwing gabi. May sarili akong sasakyan na may personal driver. At ang trabaho ko ay napakagaan. Nag-check lang ako ng medical records, nag-aaproba ng health insurance policies ng libo-libong empleyado niya sa computer mula sa isang malaking opisina. Wala akong hawak na scalpel, walang nag-aagaw buhay na pasyente sa harap ko, walang pressure. Hindi man ito ang buhay na pinangarap ko, pero aware naman ako na rare opportunity ito kaya sino ba naman ako para tumanggi? Isang desk job na malayo sa operating room pero gamit pa rin ang pinag-aralan ko bilang doktor at malaki ang sweldo. At saka parang kung anong meron ding karisma si Kenji na kahit gusto ko pa sanang pag-isipan ng offer niya, napa-oo na lang ako ng bigla. Sa paglipas ng mga buwan, naging napakalapit namin ni Kenji sa isa't isa. Nililigawan niya ako araw-araw ng walang palya. Nagpapadala siya ng mga imported na bulaklak sa opisina ko. Dinadala niya ako sa mga eksklusibong fine dining restaurants kung saan kailangan mo ng imbitasyon mula sa may-ari para lang makapasok. At ipinapakita niya sa akin ang ganda ng Japan tuwing weekends. Minsan, naglalakad lang kami sa ilalim ng mga puno habang magkahawak ang kamay. Naging kami, Miss Chick. Naramdaman kong mahal na mahal niya ako at nirirespeto niya ako ng sobra. Wala siyang savior complex tulad ni Tarek. Para kay Kenji, pantay kami. Magkaagapay kami sa lahat ng bagay. Akala ko, nahanap ko na ang happily ever after ko. Nakatakas ako sa surgeon life sa Pilipinas. Hindi ako nakasal sa nakakabagot na si Patrick at nakahanap ako ng kapayapaan at sobrang kilig na romansa sa piling ng isang matalinong bilyonaryo. Pero, Miss Chick, sadyang mapaglaro, pilyo at minsan ay napakalupit ng tadhana pagdating sa akin. Ang akala ko, ito na ang simula ng mala fairy tale kong buhay. Hindi ko alam na ang lalaking nagbigay sa akin ng pangalawang buhay at pangalawang pagkakataon ay ang mismong magpapakilala sa akin sa tunay na mukha ng matinding panganib. Isang gabi, anniversary ng unang buwan namin bilang magkasintahan, gusto ko siyang isurprise sa mismong opisina niya.
bumili ako ng paborito niyang Wagyu bento box sa isang sikat at mamahaling restaurant at isang bote ng mamahaling wine. Dahil kilala na ako ng mga guards at staff sa ground floor ng building niya bilang girlfriend ng CEO at head ng medical operations, nakapasok ako agad. Walang tanong-tanong, walang hininging ID. Dumiretso ako sa private elevator papunta sa top floor penthouse office niya. Pagdating ko sa itaas, tahimik ang buong floor. Walang sekretary sa labas. Patay ang ilang ilaw sa hallway. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob ng malalaking mahogany doors ng opisina niya para sana gulatin siya. Bumukas ang mabigat na pinto. Dito na nangyari ang hindi ko inaasahan, Miss Chick. Nabitiwan ko ang dala kong bento box. Kumalat ang mainit na pagkain sa ibabaw ng napakamahal na Persian carpet. Kusang bumukas ang bibig ko pero walang lumabas na boses. Parang umurong ang dila ko papunta sa lalamunan ko dahil sa matinding gulat. Sa gitna ng napakalawak na opisina, wala ang paborito niyang leather chair kung saan siya madalas nagbabasa ng reports. Nakahawi ang mga upuan at mesa sa gilid. Sa halip, nakita ko si Kenji, ang malambing, tahimik at napakagwapo kong billionaire boyfriend na nagbigay sa akin ng bulaklak kaninang umaga na nakatalikod. Nakasuot siya ng isang kakaibang traditional na pantalon pero hubad ang pangitaas niya. At doon ko nakita ang katotohanan na itinago niya sa akin. Sa buong likod niya, mula sa malalapad niyang balikat, pababa sa kanyang binti ay may isang napakalaki, makulay at nakakatakot na tattoo ng isang pulang dragon na parang buhay na buhay. Pero hindi yon ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ko. Sa mismong paanan ni Kenji, may isang lalaking nakaluhod, umiiyak ng malakas at nagmamakaawa sa isang dayuhang lengguwahe. At si Kenji ay may hawak na isang kumikinang na matalim na katana. Bago pa ako makasigaw ng, "Wait! Don't!" Mabilis at walang awang inikot ni Kenji ang espada pababa. Isang nakakapanindig balahibong sigaw ang bumasag sa katahimikan mula sa lalaking nakaluhod na ngayon ay namimilipit na sa matinding sakit sa sahig. Napasinghap ako ng napakalakas. Halos maubusan ako ng hangin sa baga. Lumingon si Kenji sa akin. Nagulat siya. Ang mga mata niya na laging puno ng pagmamahal tuwing nakatingin sa akin ay pinalitan ng malamig, walang emosyon at madilim na anyo na hindi ko makilala. Biglang bumukas ang kabilang pinto at pumasok ang dose-dosenang lalaking nakaitim na suit. Nang makita nila ako, imbis na tutukan nila ako ng barel, sabay-sabay silang pumila sa harap ko, lumingon sa akin at nagbow ng 90 degrees hanggang sa halos humalik ang mga noo nila sa tuhod nila na parang mga sundalo na nagbibigay pugay sa kanilang general. Otsu karesama dashita anesan. Sabay-sabay nilang sigaw na nag-echo sa buong kwarto. Nanghina ang tuhod ko, Miss Chick. Ang lalaking iniligtas ko sa Dubai, ang lalaking nagbigay sa akin ng marangyang buhay, ay hindi lang isang simpleng businessman. Siya pala ang isang supreme leader ng isang kilabot na Yakuza clan. Umiwas ako sa pressure at hirap sa operating room sa Pilipinas para lang mapunta sa isang lalaking literal na namumuno sa isang marahas na imperyo.
Tumakas ako sa pagiging surgeon ng mga inosente at ngayon ako ang hinirang na anesan at underground doctor ng isang malaking sindikato. Anong gagawin ko, Miss Chick? Tatakas ba ulit ako? O tatanggapin ko na lang na ang destiny ko talaga ay maging asawa ng isang yakuza boss? Tulungan mo ako. Lubos na gumagalang, Hana. Mapagpalang araw, gabi, at madaling araw sa lahat ng ating mga solid na kachika saan mang sulok ng daigdig. OMG, mga kachika, pakikuha nga ang blood pressure monitor ko at pakitimpla ko ng kape na may halong value. Hana girl, pinagod mo ang heart ko. Pinawisan ng kilikili ko hanggang sa talampakan sa kwento mo. Nagsimula tayo sa isang simpleng family dinner na may kwentuhang bituka mula sa boring mong manliligaw na si Patrick. Tapos nagdubay ka para maging independent receptionist. Naging jowa mo si Tarek na feeling superhero na tinuruan kang sumakay sa escalator na parang galing ka sa bundok. Tapos ngayon, ikaw na ang anasan ng pinakamalaking sindikato sa Tokyo. Ibang klase ang level up mo, Hana. Mula sa amoy formalin sa Makati, napunta ka sa amoy ng pinutol na daliri sa Shibuya. Hindi ka lang nag-change career, nag-change dimension ka pa, girl. Pero seryoso na, mga kachika. Ang sitwasyon ni Hana ay hindi biro. Nakakatawa pakinggan dahil parang eksena sa pelikula, pero kung ikaw ang nandun at nakita mo mismo ang pagbagsak ng espada, traumatic yun. Hana, hihimayin natin ang utak mo at ang sitwasyon mo gamit ang ilang psychological concepts para matulungan kang magdesisyon ng malinaw at hindi nadadala lang ng kaba o kilig. Una, ito ang tinatawag nating cognitive dissonance o ang pag-short circuit ng utak mo. Hana, i-validate muna natin ang naramdaman mo nang mabitiwan mo ang bento box. Ang tawag sa na-experience mo ay cognitive dissonance. Ito yung matinding mental stress na nararamdaman ng tao kapag may dalawang magkasalungat na paniniwala o imahe na nagbabanggaan sa utak niya. Sa isang banda, si Kenji yung sweet, maamo at napakagwapong boyfriend na nagbibigay ng bulaklak. Sa kabilang banda, siya yung halimaw na may hawak na katana at nagpuputol ng daliri. Nag-short circuit ang brain cells mo, girl. Hindi ma-process ng utak mo kung paanong ang romantic comedy mo ay biglang naging horror suspense. Kaya bago ka gumawa ng kahit anong desisyon, kailangan mo ng radical acceptance. Alisin mo na ang red-colored glasses mo. Ang boyfriend mo ay isang mafia boss. Tanggapin mong the danger is real and the blood is real. Hindi mo siya mababago ng isang simpleng I love you. Kung tatanggapin mo siya, tatanggapin mo pati ang demonyo sa likod ng dragon tattoo niya. Pangalawa, diagnosing your flight response. Takasera ka, girl. Balikan natin ang history mo. Nung na-stress ka sa parents mo at kay Patrick sa BGC, anong ginawa mo? Nag-walk out ka, nag-book ka ng Grab at lumipad pa Dubai. That is a classic flight response.
Kapag nahaharap ka sa matinding pressure, ang automatic defense mechanism mo ay ang tumakas at iwan ng problema. Ngayon, inaatake ka na naman ng flight response mo. Tinatanong mo ko kung tatakas ka ba ulit. Hana, hindi mo pwedeng gawing NAIA Terminal 3 ang Narita Airport. Hindi mo basta-basta tinatakasan ang isang Yakuza boss ng ganun-ganun lang na parang nag-ghost ka lang ng ka-talking stage mo. Susundan ka niya at alam niya kung saan ang buong pamilya mo sa Pilipinas. This time, you cannot flee. You have to face it. You need to transition from flight to fight. Meaning, ipaglaban mo ang peace of mind mo sa pamamagitan ng direktang komunikasyon. Next, breaking the savior complex and codependency. Tingnan natin ang foundation ng relationship nyo. Niligtas mo siya mula sa anaphylactic shock sa Dubai. Niligtas ka niya mula sa stress ng pagiging receptionist at binigyan ka niya ng marangyang buhay sa Japan. May matinding codependency at utang na loob na nangyari. Pero, Hana, the paradox here is beautiful but dangerous. Tumakas ka sa pagiging doktor kasi ayaw mong pasanin ang buhay ng ibang tao. Tapos ngayon, feeling mo ba dahil sinagip mo ang buhay niya, trabaho mo na rin sagipin ang kaluluwa niya mula sa sindikato? Hana, you are a medical doctor, not a messiah. Huwag mong isipin na kailangan mong magstay para baguhin siya. Kung mag-i-stay ka, dapat dahil buo ang loob mong maging anesan at hindi dahil nag-guilty ka na baka mapariwara siya kapag umalis ka. Last but not the least, setting boundaries and the safety plan. Kung susubukan mong ituloy ang relasyon na ito, kailangan mo siyang upuan para sa isang seryosong usapan. Kausapin mo siya para magkaintindihan kayo ng malinaw. You need to establish non-negotiable boundaries. Sabihin mo sa kanya, Kenji, I love you, but I have trauma from what I saw. I took the Hippocratic oath to save lives, not to be an accomplice to violence. If we are to be together, this home is a safe zone. No weapons, no gang meetings in our living room, and absolutely no treating your wounded man in my penthouse. Kailangan mong malaman mula sa bibig niya kung ano ang plano niya sa'yo. Gusto ba niya na ikaw ang maging personal in-house surgeon ng clan tuwing may barilan? O kaya ba niyang ilayo ka sa madilim na parte ng negosyo niya? At syempre, tulad sa anumang psychological intervention sa isang high-risk environment, kailangan mo ng safety plan or exit strategy. Kung hindi niya matanggap ang conditions mo, you need to invoke the honor system. Sabihin mo, Kenji, I saved your life. You saved mine. We are even. But my mental health cannot survive your world. If you truly respect me, let me go safely. Kapag may karangalan siya, tulad ng traditional Yakuza, papakawalan ka niya ng walang gulo. Hana, my brave, silly, but brilliant runaway doctor, ang buhay natin ay madalas
sumusulat ng mga kwentong mas malala pa sa mga pocketbooks. Tumakas ka sa pamilya mo para hanapin ang kalayaan mo. Nakita mo ang sarili mo sa Dubai, napatunayan mo kaya mong mabuhay at napatunayan mo sa oras ng aberya, isa kang napakahusay na doktor kahit ayaw mo sa propesyong ito. Ang locus of control ay nasa iyo. Ikaw ang may hawak ng manibela. Ang tanong ay, ano ang kaya ng sikmura at mental health mo? Kaya mo bang matulog sa gabi katabi ang isang lalaking may hawak na imperyo ng karahasan? O handa kang iwan ng yaman at pag-ibig para sa sarili mong kapayapaan? Whatever you choose, remember this. You have the power to heal, the intelligence to survive, and the courage to stab a Mont Blanc pan into a billionaire's throat to save his life. You are strong enough to face a Yakuza boss and dictate your own terms. Maging anesan ka man o bumalik ka man ng Pilipinas, gawin mo ito ng buo ang pag-iisip at walang takot. Laban, Dr. Hana. Naway, gabayan ka ng tadhana. At yan mga kachika, ang nakakaloka, nakaka-stress at nakaka-high blood na kwento ng ating runaway doctor na si Dr. Hana. Grabe, hanggang ngayon ay nagpapalpitate pa rin ako. Isang mahigpit na paalala po lamang sa ating lahat, lalo na sa mga bago nating listeners. Hindi po ako lisensyadong psychologist, psychiatrist, marriage counselor o abogado. Ang mga payo ko po rito ay base lamang sa aking opinyon, common sense at karanasan bilang inyong online ate. Kung kayo o may kakilala kayong nakakaranas ng matinding kalungkutan, trauma, banta sa buhay, o kailangan ng mas malalim na tulong at proteksyon, huwag magatubiling lumapit sa mga otoridad, mental health professionals o kaukulang ahensya ng gobyerno. Para sa ating mga kachika na may nakakaloka, nakakaiyak o nakakakilig na karanasan maging sa abroad man o dito sa Pilipinas, kung gusto nyong ma-feature ang inyong love story at humingi ng payo kay Miss Chick, huwag kayong mahiya. I-email agad ang inyong mga kwento sa mschickvelasquez@gmail.com. Babasahin natin yan at hihimayin natin ng bonggang-bongga at promise, itatago natin ang inyong identity kung gusto ninyo. Huwag ring kalimutang i-like ang videong ito kung na-stress din kayo at na-excite sa kwento ni na Hana at Kenji. Mag-iwan ng comment sa ibaba. Ano ang gagawin nyo kung kayo ang nakakita sa Yakuza tattoo ni Kenji? Tatakbo ba kayo o yayakapin nyo siya mula sa likod? Gusto kong mabasa ang mga sagot ninyo. At syempre, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating pasabog na kwentong pag-ibig. Ako, ang inyong Miss Chick, ang tagapayo niyong walang inuurungan, may katana man o scalpel, laging handang magbigay ng payong diretsyo sa puso at tagos sa buto. Hanggang sa muli nating pagkikita online. Ingat, stay safe, and God bless you all.